Kakagawa lang ng desisyon ng Israel na magbabago sa gitnang silangan. Habang buhay. Sa timok ng teritoryo ng Lebanon, buong mga lungsod ay nagising na walang tao, bukas ang mga pinto, iniwang mga sasakyan, katahimikan kung saan may buhay kahapon. Ang mga pamilya ay iniiwan ang lahat sa kalagitnaan ng madaling araw. Mahigit 800,000 tao ang tumakas nitong mga nakaraang araw. Ang mga tropang Israeli ay patuloy na sumusulong habang lalong tumitindi ang mga pambobomba. Ang Hezbollah ay tinatamaan sa mga posisyon na dati ay inakala nilang hindi maaabot. Pero sa likod ng lahat ng kilos na ito, may ginagawa ang Israel na hindi napansin ng karamihan sa mga tao. Isang bagay na higit pa sa karaniwang operasyong militar. Isang bagay na pisikal, konkretong makikita sa mapa at wala pang ibang bansa ang gumawa nito sa loob ng teritoryo ng iba sa mismong ika-21 siglo. Kapag naintindihan mo ito, mauunawaan mo rin kung bakit sa unang pagkakataon mukhang posible ang katapusan ng Hezbollah. Para maintindihan ang laki ng ginawa ng Israel, kailangan mong malaman ang nangyari bago ito. Dahil hindi lang 2 araw na ang nakalipas mula na magsimula ang operasyong ito. Mas maaga pa itong nagsimula. Pagkatapos ng isang mabagsik na digmaan noong 2024, nagkasundo sa tigil putukan ang Israel at Hezbollah noong Nobyembre ng taong yun. Lubhang napinsala ang Hezbollah. Si Nasrallah, ang kanilang makasaysayang leader, ay patay na. Malaking bahagi ng pamunuan ng militar ng grupo ay napatay na. Ang arsenal ng mga precision missile na itinayo sa loob ng mga dekada gamit ang pera mula sa Iran ay halos tuluyang nawasak. Sinamantala ng gobyerno ng Lebanon ang pagkakataon at sa unang pagkakataon sa mga dekada, itinulak nila ang hukbo sa timog ng bansa. Ang rehiyong matagal ng teritoryo ng Hezbollah. Noong Enero ng 2026 pagmamalaking inanunsyo ng gobyerno ng Lebanon na natapos na ang unang yugto ng pagdidisarma sa Hezbollah sa Timog Ilog Litani. Parang may nagbabago na. Hezbollah's stronghold until Israel's war on the group weakened it. Pero noong Marso ng 2026, may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Ang pinakamataas na pinuno ng Iran, si Ali Khamenei, ay napatay. Sa loob ng hindi pa 48 oras napaputok ang Hezbollah sa Israel. Mga rocket na pinaputok sa hilagang Israel. Ayon sa grupo, ito ay pakikiisa sa Iran. Pero iba ang tunay na mensahe. Buhay pa rin ang Hezbollah, may lakas pa rin sila. At hindi sila handang manahimik. Isang nakamamatay na pagkakamali ang pag-ataking yon. Hindi pa alam ng Hezbollah ang kapalit ng ginawa nila. Matyagang naghintay ang Israel, mayroon silang plano. Binigyan lang ng Hezbollah ng dahilan ang Israel para gawin ito. Pero ang ginawa ng Israel pagkatapos ay hindi lang basta pagganti. Ito ay mas pinag-isipan at mas permanente. Hindi nag-aksaya ng oras si Netanyahu. Noong Marso 2026, naglunsad ang Israel ng malaking opensibang panghimpapawid at nagpadala ng tropa sa Timog Lebanon. Ang ipinahayag na misyon ay simple, wasakin ng mga base, armas at estrukturang militar ng Hezbollah. At tiyakin na ang humigit kumulang 60,000 Israeli na tumakas mula sa hilaga ng Israel ay maaari nang sa wakas ay makauwi. Ngunit may iba pang nangyayari. May isang bagay na tahimik na binubuo ng Israel habang ang mundo ay nakatingin sa mga pagsabog. Dito nagiging kakaiba ang kwento kumpara sa lahat ng nakita mo noon. Pag-isipan mo ito, kasama ko. Ano kaya ang tanging paraan para masiguradong hindi na ito mauulit kailanman? Sinagot ng Israel ang tanong na yan sa paraang hindi pa nagagawa ng kahit anong bansa noon. Sa simula ng operasyon, bukod sa pag-atake, nagtakda rin sila ng hangganan. Nagtatag sila ng bahagi ng lupa na umabot hanggang 10 kilometro sa loob ng Lebanon. Lumampas ito sa kinikilalang internasyonal na hangganan. At idineklara niya ng mag-isa nang hindi kumukonsulta kaninuman na walang puwersa ng Hezbollah ang maaaring kumilos sa lugar na iyon. Ang bahaging yon ang tinawag na dilaw na linya. Hindi ito dumaan sa negosasyon. Hindi ito inaprubahan ng kahit sino.
Wala ito sa anumang kasunduan. Wala rin ito sa anumang tratado. Wala ito sa anumang opisyal na dokumento sa mundo. Iginuhit lang ito ng Israel sa mapa at sinabi, hanggang dito, amin na ito ngayon. Kung sino man ang tatawid, magbabayad ng mahal. Tinangkang balewalain ito ng Hezbollah. At doon nga talaga nagsimulang dumugo ng totohanan. Tuwing sinusubukan ng mga mandirikma ng grupo na lumapit sa linyang iyon, sila ay inaatake. Tuwing may mga drone na sumasahimpapawid mula sa loob ng bahaging yon, agad na nasasabat ang mga ito. O kaya, winawasak ang tagalunsad. Sa praktika, nilika ng Israel ang isang teritoryong kontrolado ng militar nito sa loob ng isang soberanong bansa, nang hindi idinedeklara ang okupasyon, nang hindi humingi ng pahintulot, at nang hindi nagbibigay ng kahit anong palatandaan na balak niyang umalis. Sa Operasyon Flechas de Fuego, mas lumampas pa ang Israel. Tumawid ang mga tropa sa mismong dilaw na linya at umabante pa lalo papuntang Hilaga. Ang sona ng ebakwasyon na dati ay hanggang sa Ilog Litani, ang makasaysayang hangganan na kinikilala mula pa noong 2006 ay itinulak papunta sa Ilog Sahrani, mas malayo pa sa Hilaga, halos umaabot na sa gitna ng Lebanon. Sumasakop ng teritoryo ang Israel. Dahan-dahan, sa paraang napakahirap ng baliktarin. Pero kung iniisip mong nanonood lang ang Hezbollah ng hindi kumikilos, kailangan mong maintindihan kung ano na lang ang natitira sa grupong ito dahil magugulat ka sa sagot. Hindi nakatangga ang Hezbollah, kabaliktaran pa nga, patuloy pa rin gumagamit ang grupo ng mga drone na may pampasabog na kayang makalusot sa ilang depensa ng Israel. Patuloy silang nagpapaputok ng rocket sa mga komunidad sa hilagang Israel at sinusubukang tambangan ang mga tropang sumusulong sa Timog Lebanon. Isa itong hindi pantay na digmaan. Hindi kayang labanan ng Hezbollah ang Israel, nang direkta kaya umaasa sila sa unti-unting pagpapahina sa kalaban. Pero may problema sa estratehiyang yan, at patuloy pa itong lumalala. Bawat drone na napabagsak ay nagbubunyag ng isang posisyon. Bawat posisyong nabubunyag ay nagiging target. Bawat sirang launcher, nababawasan ang bilang. Bawat napapatay na komandante. At napatay ng Israel ang mahigit 220 mandirigma ng Hezbollah mula pa lamang nung kasunduan sa tigil putukan nitong Abril na yung taon. Inaabot ng ilang buwan bago mapunan ang butas sa estruktura ng grupo. Nakulong ang Hezbollah sa siklong hindi nila matakasan. Habang umatake sila, lalo silang humihina. Si Nasrallah ay napatay noong Setyembre ng 2024. Pagkatapos nito, sumunod ang mga lider militar. Isa-isa, ang hepe ng Estado Mayor, ang komandante ng Katimugang Frente, ang lider ng puwersang Radwan, ang elite na unit ng panlupang labanan ng Hezbollah na nagplano ng pag-atakeng tulad ng nangyari noong ika-7 ng Oktubre sa hilaga ng Israel. Halos tuluyang nawasak ang arsenal ng mga misail na may mataas na katumpakan. Ang natitira ay mga rocket na hindi gaanong eksakto at sapat na mga drone para manggulo, pero hindi sapat para baguhin ang takbo ng isang digmaan. At marahil ang pinakamalinaw na palatandaan ng kalagayan ng grupo ay ito. Sabi ng Hezbollah, hindi sila mag-aalis ng armas hanggat may tropa pa rin ng Israel sa lupa ng Lebanon. Pero nandoon ang Israel dahil hindi pa rin nagdisarma ang Hezbollah. Isa itong patibong na hindi matakasan ng grupo. At habang sumasara ang patibong na iyon, may makasaysayang nangyayari sa Estados Unidos. Ang Israel at Lebanon ay magkasamang nakaupo sa mesa ng negosasyon sa unang pagkakataon mula noong 1983 mahigit 40 taon ang nakalipas. Direktang pag-uusap na pinamamagitan ng Estados Unidos na may layuning makamit ang isang kasunduan sa kapayapaan. Ang ika-4 na round ng negosasyon ay nakatakda sa ika-2 at ika-3 ng Hunyo. Ang gobyerno ng Lebanon na humina at napailalim sa matinding presyon ay naghahanap ng solusyon habang nais ng bagong Pangulo mabawi ang soberanya at kontrol sa Hezbollah. Itinutulak ng Estados Unidos ang dalawang panig tungo sa kasunduan na kung matutupad ay mangangailangan ng ganap na pagdidisarma ng grupo. Alam ito ng Israel at ginagamit ang bawat araw ng operasyon upang makarating sa negosasyon na may pinakamalaking kalamangan hanggat maaari. Ang gilaw na linya ay hindi lang hadlang militar kundi isa ring baraha sa negosasyon. Habang lumalawak ang kontrol ng Israel, mas mahihirapan ang Hezbollah na mabawi ang nawala sa kanila sa loob man o labas ng usapang pangkapayapaan.
Kung magkatotoo ang kasunduang yon, mawawala hindi lang ang teritoryo ng Hezbollah, kundi pati ang rason nila para manatili sa Timog Lebanon. Mawawala ang kanilang historical na papel at lahat ng naipundar sa 40 taon. Wala pa rin kasiguraduhan sa susunod na mangyayari. Maaring lumala ang bigmaan. Maaring mabigo ang mga negosasyon. Maaring manggulat ang Hezbollah sa isang kakayahang hindi pa nito na ipapakita. Pero isang bagay ang malinaw, ang Hezbollah na umiiral ngayon ay hindi na katulad ng 2 taon na ang nakalipas. Nawalan nila ang pamunuan, pinakasophisticadong armas, matagal ng teritoryo ng operasyon at ngayoy humaharap sa linyang ang Israel lang ang gumuhit na palaki ng palaki bawat linggo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ang grupong nangakong wawasakin ng Israel ay ngayon ay lumalaban para mabuhay. Maaring magtuloy ang Hezbollah sa pagpapaputok. Habang lumilipas ang araw, lalong bumibigat ang pagbawi sa nawalang teritoryo. Hindi naghintay ang Israel. Hindi sila humingi ng pahintulot. Hindi sila kumonsulta kaninuman. Basta na lang silang kumilos. Ano sa palagay mo? Papayag ba ang Hezbollah magdisarma o lalaban hanggang huli? Ilagay ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video para maintindihan ang nangyayari sa Lebanon, ibahagi ito sa iba na nais ding malaman ng katotohanan sa likod ng balita. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, na yon na ang tamang panahon. Hanggang sa susunod!